Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen. Sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May balak si Pablo noon na pumunta sa Korinto. Pero nagbago ang plano niya dahil nakita niya na hindi pa handa ang mga taga-Korinto na tumanggap sa kanya. May mga kaaway si Pablo na pumunta sa Korinto na inaakusahan siya na hindi daw siya tunay na apostol at hindi daw wasto ang itinuturo niya sa kanila. Dahil sa mainit pa ang kalagayan, hindi muna nagpatuloy si Pablo sa pagpunta doon. Dahil sa nagbago siya ng plano sa pagbibisita sa kanila, inakusahan naman si Pablo na siya ay paurong sulong, na wala siyang paninindigan. Madali siyang magbago. Kaya sinabi ni Pablo na siya ay hindi paurong sulong sa kanyang commitment sa mga taga-Korinto. Nagbago ang kanyang plano sa pagbisita pero hindi nagbabago ang kanyang commitment sa kanila. Hindi siya oo at hindi. Siya ay tulad ni Jesus na palaging oo sa plano ng Diyos. Palaging amen sa Diyos. Si Jesus ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Siya ang oo ng Diyos sa atin. Dahil sa kanya, nakakasagot tayo ng amen o oo sa mga sinasabi ng Diyos. Kinukuha talaga ni Pablo si Jesus bilang modelo. Pati na sa kanyang commitment sa mga taga-Korinto, si Jesus ang kanyang huwaran. Buo ang commitment ni Jesus sa Diyos at sa mga tao. Ganon din kabuo ang commitment niya sa mga taga-Korinto. Maganda pong isipin na si Jesus ang oo ng Diyos sa atin. Ganon ka-committed ang salita ng Diyos na ito ay naging tao, naging konkreto. Hindi lang pulos salita ang Diyos na maaaring bawiin. Hindi na mababawi ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin kasi nagkaroon na ng laman ang kanyang salita. At iyan ay si Jesus. Sana tayo ay ganyan din. Panindigan natin ang ating amen sa Diyos. Ang ibig sabihin ng amen ay siya nga. Mangyari nawa. Oo. Bigyan natin ng katuparan ang ating pag-oo sa Diyos. At lalo na ang pag-oo natin sa Kanya sa binyag na iwasan ang kasalanan at manampalataya
sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat o Diyos sa iyong katapatan sa amin. Talagang palagi kaming makakaasa sa iyo. Ngayon din po, tulungan mo kaming maging tapat sa iyo. Hindi sana kami malinlang ng tukso at magpasilo sa mga panghikayat ng iba. Sa iyo lamang kami susunod. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.